Paano nga ba magpa-change of gender sa ating mga birth certificate? Kung nais mo ang video kong ito at gusto mong malaman kung ano ba ang mga proseso at ano ang mga requirements na kailangan mong ihanda, ating pag-uusapan ngayon. But I would like to inform everyone na hindi pa ako PSA affiliate. Na-research at nakita ko itong information na ito and gusto kong ipaalam sa lahat. Alam ko na marami ang may gustong ipa-change na kanilang gender sa kanilang birth certificate at hindi nila alam ang proseso at saka mga requirements. At nandito ako ngayon upang ibigay at tulungan kayo na mapa-change ang gender nyo, lalong-lalo na sa ngangailangan ng content na ito. But bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito. Mag-comment ka if you have lots of concerns regarding dito sa ating content ngayong araw. At kung na-appreciate mo ang aking content ngayong araw, you can just comment down below kung ano yung pwede mo sabihin sa akin. At kung ano yung request mo na ating gagawan ng vlog. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Yan lang talaga yung hinihingi ko. I-subscribe nyo lang ang aking channel. At kung nais mo na makarinig na mga informative na contents kagaya nito, don't forget na i-bell notification mo na. At para talaga makuha mo ang punto ng video kong ito, at kung nais mo talaga na mapa-change na ang iyong gender sa iyong birth certificate, halika't samahan mo ako at ating tuklasin kung ano ang dapat nating gawin sa pagpa-change ng ating gender. Ano ba ang dapat nating gawing hakbang upang makapagproseso tayo sa pagpa-change ng ating gender sa ating birth certificate? Unang-una na dapat mong gawin is kinakailangan kang pumunta sa pinakamalapit na PSA branch sa inyo or sa Philippine Statistics Authority at kukuha ka ng kopya ng iyong birth certificate. At sa pagkakuha mo ng iyong kopya, i-check mo kung mali ang iyong gender. That's the time na sisimula na ang sakit ng iyong ulo dahil magsisimula na ang journey mo sa pag-process sa pagpa-change ng iyong birth certificate. At sa pagpa-change ng ating birth certificate na gender, kinakailangan ng mga ebidensya at mga requirements. Ano-ano nga ba ang mga ebidensya o requirements ang hinihingi at hinahanap sa pagpa-change ng ating gender? Unang-unang requirements is baptismal certificate. Pangalawa is school record. Mostly ang hinihingi nila sa school record is yung Form 137. So, pwede po yan makukuha sa elementary, sa high school, kung sa college naman, TOR yun. At med certificate na nagpapatunay na ikaw ngayon ay isang babae at isang lalaki. At sad to say, na ang video na ito ay hindi para sa ating mga kababayang LGBTQIA+. Ang video na ito ay para sa mga may problema po sa kanilang gender na nakalagay doon sa birth certificate na hindi tugma kung ano ang status ng kanilang gender ngayon. For example, pinanganak akong lalaki pero ang nasa aking birth certificate ay babae. So, isang malaking problema iyon na dapat nating lutasin. So, ngayon, hinahanapan tayo ng mga dokumentong ito. At kasunod na hinahanap is yung NBI. Dahil sa NBI, nakalagay doon ang ating mga detalye. Kung kailan tayo pinanganak, ano ba ang mga pangalan, lahat-lahat ng detalye. At saka, hinihingian din tayo ng mga police clearance. And, kung ikaw ay nagtatrabaho, hinahanapan tayo ng Certificate of Employment or should I say COE. Sir, what if wala akong trabaho? Ano yung hahanapin sa akin? Hahanapan ka ng Affidavit of Non-Employment. And also, hinahanapan din tayo ng mga valid IDs. Sir, ano ba yung mga valid IDs na tanggap sa pag-process ng pagpa-change ng gender? Unang-una is yung national ID. Kung dumating na yung national ID mo,
laking tulong yon na makapagbigay ka ng dokumentong pwedeng mong ipakita sa pag-process ng pagpa-change mo ng gender. Pangalawa is yung SSSID, driver's license, and any government issued ID. Sir, what if hindi ako nagtrabaho kasi minor pa ako? Ano yung hinahanap sa akin? Ang hanapin sa iyo is yung school ID or student ID. Yan po yung hinahanap, or yung baptismal at saka yung school record. Yon yung Muslim hinahanap. And pagkatapos na makuha mo yung lahat ng sinasabi ko kanina na mga requirements or ebidensya na napapatunay na ikaw ay isang ganito at ganyan, babae, lalaki, ang susunod mo na gagawin ay pupunta ka sa pinakamalapit na LCRO. So, ang LCRO, saan po ba yan matatagpuan? Ang LCRO ay matatagpuan sa pinakamalapit na munisipyo kung saan ka ipinanganak. May nagtanong sa akin, Sir, ipinanganak ako sa Maynila. What I mean, ipinanganak ako sa Mindanao, pero ngayon nandito na ako sa Maynila. Kinakailangan po ba na pupunta ako sa Mindanao para lang po pumunta sa LCRO na pinakamalapit doon sa lugar kung saan ako nakatira noon? Ang sagot po ay tamang-tama po. Kinakailangan pong pumunta ka mismo sa LCRO kung saan ka ipinanganak at doon ka po magproseso sa pagpa-change ng iyong gender. Tama po yung nasagap mo na balita. At take note, kapag ikaw ay mag-file ng petition para i-change ang iyong gender sa iyong birth certificate, kinakailangan na kasama po yung presensya mo. Kasama po yung ikaw mismo ang mag-process sa pagpa-change ng iyong gender. Sir, what if ang magpapa-change ng gender sa kanyang birth certificate ay minor? Sino po ba yung magpupunta? Ang minor po ba? Hindi po, kasi ang minor, hindi pa siya sa legal age at hindi pa niya alam-alam yung mga bagay-bagay. Ang kinakailangan na pupunta is yung mama at papa at any guardians or sino-sino ba yung nag-alaga sa iyo na napapatunay na siya mismo ang nag-alaga, siya mismo ang alam sa iyong gender, or sino ba yung taong pwedeng mapetisyon. As long as relatives or parent mismo, mas madali kapag parent. Sila mismo yung mag-file na petition para sa application na magpa-change ng iyong gender. And you heard it right. So, yun ang dapat mong gagawin. Ngayon, pupunta tayo sa mga bayarin. And actually, itong video na ito ay common ito sa aking mga estudyante ng elementary. Meron akong mga estudyante sa elementary na ang kanilang birth certificate ay mali. At natatakot sila na ipa-change yun dahil aabot daw ng mahigit kumulang mga 20,000, ganun daw kamahal. Pero, pwede pala mapa-change lang na hindi umaabot sa ganun. Okay, magkano po ba, sir, ang exact na babayaran sa pag-file, sa pag-change ng aming gender? So, sa filing fee, sa ating pagpa-change ng gender, ang babayaran po natin is 3,000 pesos. At saka, meron ka pang add-on, hindi lang po yun doon sa filing fee. Meron ka pong babayaran na publication fee. So, meron pong miscellaneous fee at hantayin po natin na i-approve po yun ang ating application doon sa LCRO. So, hindi naman po siya siguro aabot sa ganong halaga. So, 3,000 yung filing fee, publication fee nakadepende, miscellaneous fee nakadepende sa mga kung saang munisipyo ka nakatira or saang LCRO ka nakatira. Hindi ko na-research kung unison ba ang kanilang pricing when it comes sa publication fee at saka sa miscellaneous fee. Baka magkakaiba kung saan lugar ka nakatira, and hindi ko siya yung filing fee is 3,000. At ano ba yung gagawin natin, sir, kapag tapos na lahat ng pag-process, pagkuha sa PSA, pagkuha ng mga documents or evidence, pagpunta sa LCRO at pagpa-file mismo doon at pagbayad? Ang gagawin naman natin is mag-aantay tayo sa approval. At kung aabot na sa approval, sir, magkano ba ang buwan sa approval? So,
Hindi ko sure, siguro nasa 3 to 8 months ang depende. Depende iyon sa applications. Baka daming applications or baka hindi madaming applications. So nakadepende din 'yon. So kapag approve na ang iyong pag-file ng change of gender, so ang mangyayari, ibibigay yun sa iyo ang iyong birth certificate. At hindi po yun ma-change talaga yung nakasulat dito talaga. So may annotation lang yan sa gilid na ang taong ito, for example ako, si Ruel Tanyo ay isa talagang lalaki biologically. At hindi po siya babae. At pagbagabigay mo sa mga teachers, kung saan ka natatrabaho, ay ayun, matatanggap na yun at hindi na sila mako-confuse. Kasi marami talaga ang mga tao na mali yung talagang birth certificate nila. And I would like to suggest sa lahat na magpapa-register na kung mapapa-register tayo sa ating mga anak or kung tayo mismo, ilagay natin ang tamang detalye. Nang sa gayon, hindi na tayo magbabayad pa, hindi tayo magsisisi pa in the future dahil lamang sa mali ang ating pagkalagay. At kasi tayo din naman ang magsasagot sa lahat ng mga nagawa natin dahil tayo ang magbabayad. Mayroon talagang bayad kapag tayo ay may mali na mga naisulat sa ating birth certificate. Nang sanay nakunan nyo ito ng aral, no, na kapag tayo ay mag-process, kinakailangan i-validate, i-double check, nang sa gayon, hindi masayang ang ating panahon ba sa pag-process naman in the future. No, hindi man ako nagsabi na pwede tayo magkamali, but this time kapag tayo ay magpa-register, i-make sure talaga natin para iwasan natin ang paggastos ng mahal. So 3,000 or kung abot ito ng magkano, medyo malaki na yan sa mga taong naghihirap, no? At kinakailangan pa na pag-ipunan ng malaki, pag-ipunan ng matagal. And sa birth certificate talaga, kinakailangan talaga ma-solve yan para hindi maka-lead ng confusion, lalo na hindi maka-lead na ma-confuse yung employer mo, yung teacher mo, at hindi ka rin problema sa iyong identity. Na babae ako dito, tapos lalaki ako ngayon. So, malaking problema yan. And also sa credentials, no? So, malaking problema yan. So, nasanay, nakunan nyo ng aral ang aking vlog ngayon. So, ginawa ko ito. Nagkaroon ako ng tawag dito, lakas na loob na magawa talaga ng vlog para naman makunan ng aral ng ating mga kababayan na may parehong problema na mali ang kanilang gender sa kanilang birth certificate. And take note po, hindi po para sa mga LGBTQIA+ ang video na ito na gusto talaga silang magpa-change na kanilang gender dahil ngayon ay baka nagpa-transplant na sila. Hindi na po talaga yan magbabago. So, para ito sa mga mali po ang pagkasulat sa kanilang birth certificate. Nasanay nakuha niyo ng aral ang vlog natin ngayon at nasanay i-subscribe ninyo ang aking vlog. At kung meron kang gustong ipasagot o ipa-vlog na mga content, just comment down below at I will do my best sa mga sabi na ang dami na po nagtanong sa inyo, hindi ko po maisa-isa dahil napakarami talaga. Maraming salamat.